Hello mga beshi. Mahibalo, karong malabot nga pinili ay ako'y piliya ha. Okay, sure. Usa? Joke only. Pa nga natitikman, naglalaway na ako. Maglaway ka. Hindi mo matitikman. Pati si Mimi. Ulat ka. They can't afford you, bro. I'm very New York, so it has to be my way or the highway, right? So, Mabanggit ang pangalan ng driver. Kabayan, ang driver ay isang 47 taong gulang na Agoy, kinukulay. Maloy, kalay. Hanggang ano sunod magkadyalangga. Kabalo man dyan kang abuaya na jagam. Grabe ka! Ang sa pagputo sa saging. Sino? Oo. Gumagamit ka? Opo. Minsan lang po pag sa trabaho. Ano y- can't afford you, bro. I'm very New York, so it has to be my way or the highway, right? So, 900 na. Makakwarta ko ani sa Facebook. Oh, Mita no. Ano nila naman ka mag-live karon? Nila mga bugas. Yan ako gabi mag-live, boss. Trabaho pa ko ron. Hindi ito multo, kundi yawa. Nakakita ko sa naong ni Tori, nakalimtan ako, tanan ako ang giso-istorya. Amoy ka ng mambabarang dinhi sa North Cotabato. Ha? Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, tunghayan po natin itong mga funny videos, lalo na related na papalapit na po ang eleksyon. Marami pong kabuang ang Pilipino diyan sa social media. But before that, tunghayan muna natin itong saglit, itong balita kay Bakulaw na Luistro. Ito na nga mga kababayan. Naalala nyo ba itong video na to? Ito si Jinky Luistro. Itong bakulaw na buhaya dyan sa Kongreso mga guys. Ito na nga ang iniintay kong issue mga guys. Kung anong gagawin ng COMELEC dito. At dito nga natin makikita itong report na meron na pong nag-file ng petition dyan para disqualification itong bakulaw. Alright, tunghayan natin itong balita kay Bakulaw na buhaya mga guys, si Lalay. Ayaw lay. Alright, let's go. Nahaharap rin sa reklamo ang re-electionist na si Batangas 2nd District Congressman Jinky Luistro. Inireklamo siya ng kalabang si dating Congressman Reneo Abu dahil sa paglabag sa anti-discrimination and fair campaigning guidelines ng COMELEC. Inireklamo rin siya dahil sa abuse of state resources dahil sa presensya umano nito sa pamamahagi ng ayuda. Sinisika pa ng News 5 na kunin ang pandig ni Luistro. Kahit mukhang mahirap daw, target ng COMELEC na maresolba ang mga disqualification cases bago mag-May 12. Kahit mahirap, alam natin, mahirap para sa inyo kasi itong Kongreso, takot kayo dyan. Ha? Takot kayo sa budget ninyo. Kasi alam naman natin itong si Romualdez mga guys. Itong pera ng bayan, ito ang ginagamit niya na weapon. Kung sino naman kukontra sa kanya, kukuhanan niya ng budget. Diba? Kaya maraming hindi umiimik. Lalo na itong mga senador. Nako, delikado po itong mga senador mga guys pagdating dyan sa impeachment. Kasi siguradong uulan naman ng pera na tambalustos yan. Kapal talaga nitong nilalay. Uy, lay! Kapal na mukha mo dyan sa pera ng bayan. Todo utang itong gobyerno nito mga guys, puro utang. Tapos inubos na ngayon dito sa ayuda. Anak ka ng po! Diyan tayo umaalma talaga. Itong mga paggamit nila sa pera ng bayan para na sa kanilang mga sariling interest. Nakakapal ng mukha talaga nitong Marcos administration. Ang Tokyo ay kapital ng Japan, unsa man pod ang Pilipinas. Wala na may kapital, apo. Gihurot na magkawat. Gihurot na magkawat. Ilan mo kabutan din eh. Lusa.
Agay! Panalangin para sa mga nagtagalista ng ayuda. Tugon. Butante rin po kami. Bakit pag may ayuda, puro kamag-anak ang nakalista? Sana all nakalista. Oo, saan, Mads? Iiris ala ka dili, Mads, sa listahan, Mads, kay murag active man ka permanente dito speaker sa pulong-pulong, Mads. Ay, ano nga, Mads? Leader, mangguko dito. O, leader lagi ka, di ay, leader ka di, iiris na dyan ka diri, ah. Aw, wala basta walay mahayay, Mads, ha? Leader, biya ko, apil po biya ka sa lista. Iiris, punti ka dito, ha? Di nagtuay, biya to mo, ah. Pero, Mads, ano, pila na ihatag dito di speakers ni Mads? Aw, 5 mil raman. Dungagan pa siya, pisik-pisik pa na. Mads, ayo, dili ta kay iiris diri, Mads, ibalik ta ka diri, Mads. Aw, naaraman dahil na. Uy, ginagmay lang po na mo diri, Mads, ito, 1.5 block. Kayo ang mga Mads. Sige, sige, mo na to. Ayaw ko iiris, ha? Oo. Salamat, Mads. 1.5 jud. Na 1.5 jud. O dagka na. So kani si Juicy kani botangan ni kay Juicy 100 ni kitabian kay stanan. Kana siya. 100 na siya. Uy, sir. Ayaw ba ako kalimti inikin na mangay na, ha? Ayaw ma'am, ilista ka. Ikaw ko number 1 kamangon. Sige. Ma'am. Uy, ganun nga makadiri, sir. Ingon ba ka nga kamangon tika? Lahi man ang pasabot na kamang. Gawa diri kumampan. Uwi na siya. Mga putang ina ninyo. Rangkadong ilahat. Huwag po sanang lampasan ang bahay namin pag may ayuda. Tugon. Aristo din po kami. Mata mo pa tayo, terus mong balay. Waan ko ni. Imbis 2,000, tag 1,000 sila. Matay saya nga si 1,000 eh. Magpalit para ko bagong motor. Tara ba? 500 na lang lahat. Oo, araning 500 eh. Total, may makabalo ko mo. Tagsagas ko sa Minilaw. Tagsagas ko, may makabalo. Uy, irison nga dyan ka, Mads, kay may instruction sa among coordinator, Mads, kay active man di ay ka sa pulong-pulong, Mads. Alangan, Mads. Leader, man ko, Mads. Uy, dili na pwede, Mads. Uy, Adyo ko irisa, Mads. Kay nalista, badya po ka na ho, Mads. mao ba, Mads? O, 5 mil ang buhatin, Mads. Uy, lista ba dyan ko, Mads? Adya po ko iiris, Mads, ha? O, magkasinabot ta, anak, Mads. Adyo po kong irisa, Mads. Kay, Sige. o, Mads, kay 5 mil, wa pa nailabot sa taligsik, Mads. Uy, hala. Mads, Mads, adya ba dyan ko iiris, Mads, ha? O, sige, Mads. Sumama ang loob dahil hindi man lang daw siya nakilala ng mga tao sa aeroplano. Sino siya? President Duterte. BBM. Anong gagawin natin? Alright, tungayan din natin ito si Auntie Claire. Oy, Auntie Claire, nagmamakaawa dyan o napikon dito kay BP Sara, mga guys. Pikon na ayaw tulungan. Ngayon, nagmamakaawa kayo ng tulong. 3 taon na yung Pangulo mo. Umupo pa ngayon ng Department of Agriculture eh. Tapos ngayon, hanggang ngayon, wala kayong nagawa. Tungayan nyo ito, mga guys. 22 ay kanyang kinwestiyon ang pangakong ito ng administrasyon. Ayon kay VP Sara, may mga nadiskubre siyang paraan kung paano ipatutupad ang murang bigas program. Ito ay pagkatapos ng personal niyang pagbisita sa Cebu at marinig ang hinaing ng mga mamamayan tungkol sa hirap ng buhay, partikular na sa pagkain at bigas. Nung pumunta ako sa Cebu sa meron yan silang August na event ang Cebu eh. And sa haba nung parada na kinakamusta ko yung mga tao, 3 beses nagsabi sa akin, Inday Sara, nagalisod mi sa pagkaon, nagalisod mi sa bugas. Ayon pa kay VP Duterte, agad siyang nagtanong sa isang negosyante ng bigas tungkol sa nasabing pangako. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito o nagsinungaling siya?
noong sinasabi niya itong pangako na ito, ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya, hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. Agad namang bumwelta ang Malacanang. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Ayan na. Isip bata o ikaw mo isip bata gaga. Ayan na mga guys. Oh. Itong si VP Sara, marami itong mga methods na hindi marunong itong si BBM. Kaya nga tama nga sinabi ni VP Sara na itong si BBM hindi marunong maging presidente. Ha? O, di ba? Ano kasi ito? Bobo naman presidente talaga ito. Itong mga loyalista niya, puro mga tanga. Ay, Lang po na-realize na hindi lang po pala ako yung bobo dito. Lahat po, shoutout nga pala sa mga bobo dyan. Marami tayo, tanggapin nyo lang.